Nang sumapit ang gabi kahit ayoko umalis ng bahay, nagayos at naghanda pa rin ako dahil wala naman ako magagawa. Sasaktan lang ako ni Liam kapag sinabi kong ayokong umalis at sumama sa kanya. Nagsuot ako ng black high-waist pants, brown na fitted blouse sa pinatungan ko ng brown sweatshirt, saka ko lang ipinare sa puti kong Converse. Mahabang suot ko at pati ang makeup na nilagay sa mukha ay makapal, bagay na hindi ko naman talaga ginagawa noon. Nasanay na lang akong gawin yon tuwing umaalis lalo na kung kasama si Liam at sa bahay ng mga magulang niyang punta dahil ayaw niyang makita ang iba pang mga pasako na siya mismo ang may gawa. Mahabang damit at makapal na makeup ang naging panakip ko sa mga pasang di na mabilang sa katawan ko. Nakakalungkot isipin na sa loob ng 4 na pagkasama namin ni Liam, halos di ko na makilala ang sarili ko dahil sa pagbabagong hindi ko inaasahan. Hindi ako kagandahan, pero para sa akin, sapat na ang itsurang meron ako para matawag na maganda. Singkit ang mata ko na may konting tangos ng ilong, maputing kutis at mahabang buhok na kahit paano naging dahilan din para magustuhan ako na ibang kaklase ko noon sa high school. Ngayon, hindi ko maipaliwanag ultimo sa sarili ko kung bakit ang dating ako hindi ko na maaninag tuwing haharap ako ng salamin para tingnan ang sarili ko. Wala ako naging kibo nang umalis kami sa bahay namin hanggang makarating kami sa bahay ng mga magulang ni Liam. Tanging sa sahig lang din ang toon ng mga tingin ko dahil sa totoo lang, ayoko nagpupunta kami sa bahay na ito. Kung sa bahay namin, ni Liam ay pakiramdam na nakakulong ako, dito sa bahay ng mga magulang niya pakiramdam ko, sinasakal ako, lalo na tuwing nasa paligid ako ng pamilya ni Liam. Let me remind you, Esmeralda, huwag kang magkamaling magsumbong dahil kung hindi, tatamaan ka talaga sa akin. Mahina ngunit may diin niyang sabi dahil tanaw kong papalapit na ang daddy niya sa living room kung saan namin sila hinihintay. Wala akong ideya kung bakit kami nandito dahil kahit naman magtanong ako sa asawa ko, wala naman akong mapapala. Sisigawan niya lang ako na may kasamang sampal, tadyak at sabunot. Magsumbong man ako o hindi, palagi mo naman akong sinasaktan, Liam. Walang buhay kong tugon sa kanya sa mahina kong boses. Alam ko narinig niyang sinabi ko dahil pansin ko ang paggalaw ng panga niya. Pero bago pa man siya makapag-react muli, nasa harapan na namin ang daddy niya. Dad! Masayang bati ni Liam. I am glad to see both of you. So, how is married life? Masayang bati sa amin ang daddy niya, sabay yakap kay Liam. Nang akmang ako na sanang yayakapin niya, agad akong umiwas. Hindi ko alam kung bakit, basta ang pakiramdam ko. Ayoko madikit ang daddy ni Liam sa akin dahil kagaya kay Tio Kaloy, pakiramdam ko hindi siya gagawa ng tama. Iha, what's wrong? Kunot doong tingin niya sa akin dahilan para akbayan ako ni Liam at pigilan na madiin ang braso ko. Umayos ka, sasamain ka sa akin. Inis niyang bulong sabay halikunwari sa gilid ng ulo ko. Medyo masama ang pakiramdam ni Esmeralda, Dad, but she's okay. Don't worry. Dugtong pang muli ni Liam. Are you alright, Iha? Nag-aano lang tanong ng daddy niya habang nakatingin sa akin na seryoso. Ayos lang po ako, Dad. Magandang gabi po. Utal kong sabi sabay tuon muli ng tingin sa sahig. Mom! Dinig kong sabi ni Liam dahilan para mapaangat ako ng tingin at saktong nakita kong papalapit ang mommy niya sa gawin namin na mukhang kagagaling lang sa kusina. Nakaramdam ako ng inis na makita ko ang ginang dahil tuwing nakikita ko siyang nakangiti at mukhang masaya, naalala ko kung paano niya ako pinilit at binantaan sakaling di ko gagawin ang mga gusto niya. Lalong-lalo na tuwing naaalala ko siya ang dahilan kung bakit tuluyan akong iniwan ni Mama. Pagkakataon ko na sana to para makausap siya pero hindi ko alam kung paano. Bukod sa ngayon ko lang ulit siya nakita mula nung ikasal kami ni Liam, alam ko iniiwasan niya ako. Buong oras ng pagkain namin hindi ako kumikibo at nagsasalita lang kapag tinatanong ako. Hindi rin naman ako hiniyaan Liam na magsalita. By the way, Mom, dinig ko ang sambit ni Liam, sabay piga sa kamay kong nakapatong sa lamesa. I am going to Italy next week with Valerie and I will be leaving Esmeralda here. Pagpapaalam ni Liam sa ina, bagay na kinagulat ko. Iiwan niya ako sa bahay ng mga magulang niya nang di hinihingi ang permiso ko. At pupunta ng Italy kasama si Valerie na schoolmate namin at kilalang may gusto sa kanya? Si Valerie? Bakit kasama mo si Valerie? May ines na tono kong tanong sa kanya. Pero hindi niya sinagot bagkos, tinoon ang tingin sa ama. It's okay, Dad, right? I just need to accompany her as a treat. Dugtong pang muli ni Liam at di pinansin ang sinabi ko.
Akmang sasagot sana ang daddy ni Liam, pero sumabat ako sa usapan. Iiwan mo ako sa bahay ng mga magulang mo para samahan ng ibang babae, Liam? Napakalawang respeto mo naman yata sa akin. Pagkatapos kapag na-issue na naman ang pangalan mo at ang pamilya ninyo dahil sa kagagawan mo, ako na naman ang aayos at haharap sa media para sabihin na wala lang yon. Nasanamahan mo lang ang isang kaibigan tapos akong asawa mo. Ayos lang sa akin kasi may tiwala ako. Ganun ba? Galit kong sa Adal, hindi ko napigilan ang sarili kong magsalita. Hindi pwedeng palagi ako manahimik at magsawalang kibo dahil kung gano'n ang gagawin ko, mauubos ako at walang matitira sa akin, maski ang respeto sa sarili ko. That's enough, Esmeralda. Sigaw ng mama niya sa akin sabay bagsak na nilapag ang mga kubyertos na hawak niya. Don't you dare talk to my son like that in front of me. Malakas na sigaw niya sa akin sabay duro. Maiiwan ka rito habang nasa Italy si Liam. Tapos ang usapan. Galit na saad muli ng mommy ni Liam habang masama pa rin ang itingin sa akin. Agad kaming umuwi sa bahay matapos kumain dahil sa nangyaring sagutan kanina at habang nasa biyahe kami, ramdam ko ang sobrang galit ni Liam dahilan para magmaneho siya na sobrang bilis. Na makarating kami sa bahay ay agad niya akong sinampalan 2 beses bago isinaldak ng malakas sa pintuan dahilan para tumama ang likod ko sa doorknob. At mapayak ako na sobra dahil sa sakit. Liam, tama na. Parang awa mo na. Nasasaktan ako, please. Tama na. Utal-utal at umiiyak ko ng pakiusap sa kanya. Pero tila babingi siya sa iyak at mga pakiusap ko dahil pakaladkad niya akong hinila paket sa kwarto ko. Hanggang sa itulak niya ako pahiga sa kama. How dare you talk to me like that, ha? At talagang sarap pa ng mga magulang ko, Esmeralda. Sabi ko naman sa'yo, magtino ka kung ayaw mo makatikim na sobra sa akin. Pero bubita ka at hindi nakikinig. Pwes magsisi ka ngayon kasi gustong gusto mo naman na nasasaktan talaga. Galit na galit niyang sabi. Tsaka ako mabilis pinatungan at mabilis sinalikan sa leeg ng sapilitan. Wala akong lakas para sumigaw at magmakaawa sa kanya para itigil ang ginagawa niya. Wala rin ako sapat na lakas para labanan siya, kaya tayong pag-iyak na lamang ng malakas ang nagawa ko hanggang sa makarao siya sa ibabaw ko. Malapit na ako maubos dahil kay Liam. At higit sa lahat, kahit ayoko'y wala akong magagawa kasi sa totoo lang, malapit na akong mapagod na mahalin siya at umasa na baka magbago ang trato niya sa kagaya ko. Sino ba naman kasi ako para mahalin ang isang Liam Salvador? I am just his wife whom he believed that ruined his life. Labag sa loob ko, lahat ng kaganapang nangyari ngayon sa buhay ko at pilit ko mang tutulan ng lahat ng iyon, wala akong magagawa. Dahil kahit isa sa mga taong nakapaligid sa akin, wala nakakalam tungkol sa paghihirap na nararanasan ko. Sana pala, sinabi ko na kay Jade ang lahat noong simula pa lang para may sasagip sa aking kaibigan. Natuloy sa Italy si Liam, kasama si Valerie, kagaya ng plano niya. Masakit sa akin na kaya niya akong iwan at balawarin ng asawa ko para sa ibang babae pero wala akong magagawa. Asawa lang ako sa batas at papel at hanggang doon lang katayuan ko para kay Liam. Sa kapirasong papel lang nakasaad na akin siya pero ang totoo, pag-aari ng iba ang puso ni Liam. Ayoko sa bahay na magulang ni Liam. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga pero wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ang piliting manatili, dahil kung hindi, bugbog na naman ang aabutin ko. Oras na umuwi si Liam. 1 linggo? Si Liam sa Italy kahit 1 linggo rin akong mananatili sa bahay ng mga magulang niya. Sa 4 na araw ng aking pananatili, gusto ko nang umuwi. Bukod kasi sa hindi naman ako komportable sa paligid, hindi rin ako kampante sa presensya ng daddy ni Liam. Hindi ko alam kung bakit pero isa lamang ang sigurado ko. Pareha sila ni Tio Kaloy na may masamang pakay sa akin. Mapanghusgaman ko ituturing, pero yon ang nararamdaman ko. Kahit gusto kong umalis sa bahay ng mga Salvador, wala akong magagawa dahil binilin din ni Liam na wag akong hahayang makalabas. Wala akong ginagawang mali, pero hindi ko alam kung bakit ginagawa akong preso ng asawa ko. Kung may kakayahan lang sana akong bumalik sa nakaraan, pipiliin kong makabalik na lang sa dati kong buhay. Kung saan kahit madalas akong murahin at sakta ni mama, nagagawa ko pa rin ngumiti at lumaban sa araw-araw.
Mag-isa akong kumain ng hapunan, kaya pinili kong sa kusina lang maupo at kumain ng tahimik. Total naman, wala akong ibang kasabay sa malaking dining table. Gusto akong pagsilbihan ng mga kasambahay pero pinigilan ko sila dahil kaya ko naman ang sarili ko at hindi na dapat pang iaasa sa kanila ang kung ano man ang kailangan ko. Habang kumakain, abala ako sa pag-scroll sa isang social media account ko nang biglang nakita ko isang post mula kay Valerie. Picture nila yon ni Liam habang magkayakap at kapwa nakangiti sa harap ng kamera. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko dahil nasasaktan akong makitang masaya si Liam kasama ng iba. Nag-uumpisang mamuo ang luha sa mga mata ko dahil kahit nasasaktan ako, patuloy pa rin akong tinitingnan ng iba pa nilang pictures. Hindi na ako magtataka kung magkaroon ng issue si Liam dahil sa mga pictures nilang magkasama ni Valerie. At nasisiguro ko, ako na naman ang gagawing panangga ng mommy niya para linisin at ayusin ang eskandalong maidudulot ni Liam sa pamilya nila. Hirap na akong gumising araw-araw dahil sa totoo lang nawawalan na ako ng pag-asa na magiging maayos pang lahat. Wala lang talaga akong choice dahil nangako ko sa sarili ko. Hanggat kaya kong gawin para kay Liam, gagawin ko. Isa pa, siya lang din ang meron ako. Tuluyan ang umagos ang luha na kanina ko pang pinipigilan dahil kasunod ng post ni Valerie ay ang kay Liam naman ang nakita ko. Yakap ito sa bewang at nakahalik sa pisngi ni Valerie. Ang pinakamasakit pa ay ang caption sa post, "I love you my angel," dahilan para mapahagulol ako ng iyak habang mag-isang kumakain sa kusina. Akala ko, ayaw niya kay Valerie kaya kahit anong magkaibigan pa lang ang turingan namin sa isa't isa ay hindi ako nagselos. Kasi sabi niya ayaw niya sa babaeng puro makeup at arte lang ang alam gawin sa buhay. Pero akala ko lang pala yun. Dahil simula ngayon malinaw na sa akin na mahal niya si Valerie. Ang sakit-sakit sa pakiramdam na ako ang palaging kasama ng asawa ko pero hindi niya ako magawang mahalin. Mabuti naman akong tao pero bakit di ako makita ng asawa ko bilang ako na nagmamahal ng totoo sa kanya? Umaasa akong kasama si Liam, matutupad ang isang buo at masayang pamilyang pangarap ko. Pero mukhang imposible na talaga dahil niya talaga ako kayang mahalin. Iba ang mahal niya at hindi ako yon. "Why are you crying, Iha? May problema ba?" Dinig kong tanong ng isang lalaki na sa pagkakatanda ko, base sa boses niya ay daddy ni Liam. Bigla tuloy akong napatayo ng tuwid mula sa pagkakaupo at mabilis pinahid ang luha sa mata at pisngi ko. "Wala po," utal kong tugon habang nakayuko. Halos hindi naman kami nagkikita ng daddy at mommy ni Liam dahil kapwa to mga abala sa kani-kaniyang trabaho. Pero para nakapagtataka lang, ngayong araw, dahil alas 8 pa lang ng gabi, narito na si Mr. Salvador at tila bakas ang galak sa mga labi. Bagay na naging dahilan ng pagiging hindi ko komportable, lalo na sa presensya niya. "You were crying when I came here. Tapos wala lang? Tell me, Esmeralda, do you have a problem?" May panguusisang tanong niya. Ulit, habang unti-unting lumalapit sa akin, dahilan para umatras ako palayo sa kanya. "Wala po akong problema, Mr. Salvador," utal kong tugon muli sa kanya. "You look so uncomfortable with me. Iha, did I scare you?" Tanong muli niya sa akin nang tuluyan na siyang makalapit. Hakbang pa sana ako paatras nang maramdaman ko na tumama ng likod sa pader. Hindi ko tuloy maiwasan ang kabahan dahil sa mga oras na to sigurado ko hindi magandang kamilang dalawa ni Mr. Salvador ang nandito sa kusina. Aakit na po ako para makapagpahinga. Saad ko sa pinakakalmado kong boses kahit ang totoo nga'y kinakabahan ako. "You looked so tense and nervous, Esmeralda. I don't like that attitude of yours. You seem so scared too." Tuloy-tuloy pa niyang sabi habang nakangisi. Handa sana akong talikuran na lang basta ang daddy ni Liam na biglang hawakan ng braso ko sabay himas ng dahan-dahan sa pisngi ko. Yung takot na nararamdaman ko kanina, mas lalong umusbong dahil alam ko ang mga ganitong kilos ni Mr. Salvador hahantong pa sa ibang bagay. Inaantok lang po ako at saka namimiss ko lang po si Liam. Bitiwan niyo po ako. Utal at kabado ko ng sambit. Sa halip pakinggan ako, mas lalo pa niyang inilapit ang sarili sa akin, dahilan para matakot ako ng husto at mapaiyak na lang. "Hindi ko alam kung bakit ang ilap mo sa akin, Esmeralda. Lalo tuloy ako nagkakainteres sa iyo na asawa pa mismo ng anak ko." Saan niyang seryoso pero maotoridad ang boses.
Sa mga oras na ito, tanging takot at lungkot ang nararamdaman ko. Pero alam kong hindi dapat ako magpaapekto sa nararamdaman ko. Kailangan may gawin ako dahil kung hindi, baka kung anong mangyari sa akin sa huli at magalit pa sa akin si Liam ng gusto.